may panibagong issue na naman dito kay XRP, kung saan ang tanong ngayon ay mawawala na ba ang halaga ni XRP matapos i-integrate ng Ripple ang kanilang RLUSD stablecoin sa Ripple Payments? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong hakbang ng Ripple sa paggamit ng RLUSD stablecoin para sa cross-border payments at ang mga reaksyon ng XRP holders at kung ito nga ba ay isang banta o isang oportunidad para kay XRP. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa kung ano po ang RLUSD stablecoin at bakit ito ini-integrate sa Ripple Payments. Noong April 3, 2025 ay opisyal na pong in-announce ng Ripple ang integration ng RLUSD stablecoin sa Ripple Payments. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Ripple Payments ay ang flagship cross-border payment solution ng Ripple, kung saan dati ay gumagamit ng XRP bilang bridge currency sa pagpapadala ng pera mula sa isang fiat currency papunta sa isang fiat currency sa mabilis at murang paraan. Ngayon, sa pamamagitan po ng RLUSD, layunin po ng Ripple na gawing mas mabilis, mura at stable ang transaction sa kanilang platform. Dahil ang RLUSD ay isang stablecoin, ito po ay hindi volatile kagaya ni XRP, kaya't nagiging mas predictable ang halaga nito sa panahon ng transaction. Mukhang maganda, di po ba? Pero bakit maraming XRP holders ang nag-aalala? Ayan. Ngayon ay ano po ang reaksyon ng XRP community dito? Matapos po ang announcement, maraming XRP enthusiasts ang nabahala na baka ito ay makasama sa adoption ni XRP. At ang tanong ay bakit? Yan, dati, si XRP ang pangunahing bridge currency sa Ripple Payments. Ibig sabihin, bawat cross-border transaction ay dumadaan kay XRP upang mapabilis ang palitan ng pera. Ngunit ngayon, may RLUSD na, kaya't maaring bawas na ang demand para kay XRP sa sistemang ito. Dahil dito ay may mga nagsasabi na baka unti-unting mawawala ang gamit ni XRP sa Ripple Payments, na maaring magpababa sa halaga at demand nito sa market. Pero may iba namang nagsasabi na hindi naman ito problema. Sa katunayan ay maaring makatulong pa nga ito kay XRP. Yan. Ngayon ay paano nga ba makikinabang itong sa XRP sa integration ng RLUSD? Ayon po sa isang kilalang XRP analyst na kilala bilang All Things XRP, yan, All Things XRP, hindi dapat tingnan ito bilang isang negatibong pagbabago. Sa halip, sinabi po niyang ang RLUSD at XRP ay parang peanut butter at saka jelly. Magkaiba ito pero magkasama sa pagpapalakas ng ecosystem ni Ripple. Ayan. Meron po tayong ilang mga bagay dito kung bakit maaring maging positibo ang integration na ito para kay XRP. Una ay ang bawas sa supply ni XRP or supply reduction. Ayan, dahil ang RLUSD ay nasa XRP Ledger or XRPL, bawat transaction po nito ay gagamit ng XRP bilang transaction fee. Yan, ang mga XRP na ito ay otomatikong nabuburn or nasusunog, kung saan ay nangangahulugang unti-unting bumababa ang supply ni XRP. Mas kaunting supply ay equals po yan ng posibleng pagtaas ng presyo sa hinaharap. Pangalawa ay ang mas maraming institutional investors. Yan, or increase dito po pala. Ayan. Ayan po. Increase institutional adoptions at saka ayan, mas malaking liquidity at saka adoption. Ang RLUSD ay isa pong stable coin, kaya't mas madali para sa mga malalaking kumpanya at institution na gamitin ito bilang entry point sa crypto ecosystem ni Ripple. Kapag nasanay na po sila sa paggamit ng RLUSD, malamang na gumamit din sila ng XRP para sa liquidity. Kaya ayan, dahil po sa RLUSD, posibleng mas maraming liquidity
ang pumasok sa XRP Ledger. May posibilidad din na magkaroon tayo ng bagong RLUSD XRP trading pairs na siyang magpapalakas ng demand para kay XRP sa mga decentralized exchanges or DEX ng XRPL. At ayan, panghuli ay meron din po tayong positibong sentiment para kay Ripple at saka XRP. Kung magiging matagumpay po ang RLUSD, tataas ang reputasyon ng Ripple bilang isang global payment solutions. At dahil bahagi pa rin ng ecosystem nito, itong si XRP, malaki rin ang chance na makinabang ito mula po sa lumalaking adoption. Ngayon is ang pinakamalaking tanong po natin dito na gusto nating malaman ay talaga bang mawawala sa XRP sa Ripple payments? Sa ngayon ay malinaw na hindi pinalitan ng RLUSD ang itong si XRP sa Ripple payments. Pinapalakas lamang nito ang ecosystem. Sa madaling salita, ang Ripple po ay hindi tinatalikuran sa XRP kundi nagdadagdag lamang ng bagong asset upang gawing mas flexible at mas madaling tanggapin ng institutions ang kanilang payment solution. Sa katunayan, kahit may RLUSD na, sa XRP ay may mahalagang papel pa rin sa liquidity at transaction fees sa XRPL. Kaya't imbis na tingnan ito bilang isang pagbabanta, maaari itong makita natin bilang isang long-term strategy upang palakasin pa ang ecosystem ni Ripple. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, para sa atin, ang integration po ng RLUSD ay may magkahalong epekto depende sa kung paano po ginagamit ang XRP. Yan, kung ikaw po ay isang XRP trader o holder, maaaring magkaroon po ng short-term uncertainty dahil sa takot ng iba na mawalan ng halaga itong sa XRP. Ngunit kung totoo ang teorya ng supply reduction at saka adoption growth, maaaring tumaas pa ang presyo ng XRP sa long term. Pangalawa, kung ikaw naman po ay isang investor sa cross-border payments, yan, ang RLUSD ay maaaring gawing mas mura at mas mabilis ang pagpapadala ng pera mula abroad papunta dito sa Pilipinas. Ngunit maaring bawas ang demand sa XRP dito kay XRP bilang bridge currency. Pangatlo ay kung ikaw naman ay isang institutional investor o business owner. Yan, posible pong mas madali para sa atin ang gumamit ng Ripple payments gamit ang RLUSD bago po tayo tuluyang lumipat kay XRP para sa liquidity. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman dito ay sa totoo lang, natural lang ang fear, uncertainty, and doubt dito sa mundo ng crypto. Yan po yung tinatawag na FUD. Pero kung susuriin po nating mabuti, ang integration po ng RLUSD ay hindi isang pagtataksil kay XRP, kundi isang pagpapalawak ng ecosystem ni Ripple. Kung magiging matagumpay ang RLUSD, mas marami pong tao at institution ang maaakit kay Ripple or maakit po sa Ripple payments. At sa bandang huli, si XRP pa rin ang backbone ng system na ito. Kaya kung ikaw po ay isang long-term XRP holder, ang pinakamagandang gawin po natin ay ang pag-aralan po natin ang development na ito ng maigi at huwag po tayong basta-basta mag-panic sell. At tandaan po natin, dito po sa crypto, ang pinakamatibay, ang pinakanakikinabang sa dulo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.